Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 476. Entrance ng Genting Mountain Villa. Nang ganap na lumitaw ang Rolls-Royce ni Armando Cheng, naguluhan ang mga bantay sa buong nayon ng bundok. Sino ito? Apat na Rolls-Royce. Isang malaking palabas. Ngunit wala silang narinig na balita na may bisitang inaasahan si Ginang Jing ngayong araw. Huminto ang convoy. Lumabas ang kapitan ng Jing Family Guard Team, suot ang itim na combat uniform, combat boots, may tactical headset, at may dalang baril. Lumapit siya sa unang sasakyan. Hello, pribadong manor ito. Kung wala kayong paanyaya mula sa may-ari, hindi kayo maaaring pumasok. Mangyaring umalis agad, magalang ngunit matigas niyang sinabi. Gayunpaman, dahan-daang bumaba ang bintana ng unang Rolls-Royce, at ang pangunahing driver ay tumingin ng may paghamak sa kapitan na nakatayo sa labas. Buksan ang pinto, utos nito. Sumimangot ang kapitan. Hindi pa siya nakakita ng sinumang naglakas loob na magpakita ng ganitong asaw sa Genting Mountain Villa. Paumanhin, hindi kayo maaaring pumasok ng walang pas. Mangyaring umalis agad, kung hindi, seryosong babala ng kapitan. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang kanyang headset at nagutos, mobilize the manpower to prevent breaking the door. Habang sinisilip niya ang tatlong Rolls-Royce sa likod, napako ang tingin niya sa pangalawang sasakyan, isang espesyal na customized version. Ang disenyo nito ay elegante ngunit may awtoridad. Sa electronic gate, 7 o 8 gwardya ng pamilyang Jing, suot ang itim na combat uniform, ang lumapit sa Rolls-Royce. Bigla. Slam! Bumukas ang pinto ng unang Rolls-Royce. Isang miyembro ng Shadow Guard, pinamumunuan ng kanilang leader, ang malakas na tinamaan ng pinto ang kapitan ng Jing Family Guard. Malinis at mabilis. Sa isang iglap, lumipad ang kapitan at bumagsak sa lupa, hindi agad nakabangon. Nagulat ang 7 o 8 gwardya ng pamilyang Jing. Agad nilang itinutok ang kanilang mga baril sa lalaking bumaba sa sasakyan. Hawakan ang ulo mo gamit ang 2 kamay. Bumaba ka! Sigaw ng mga gwardya. Gayunpaman, kalmado lang ang lalaking bumaba. Dahan-dahan niyang tinanggal ang butones sa kanyang tunic suit, ngumiti ng mapanghamak, at sumulyap sa kanila na may matinding ginaw sa mata. Isa laban sa 7. Boom! Bago pa nila namalayan, isang itim na anino ang dumaan sa kanilang harapan. Sa isang iglap, ang pinakamalapit na gwardya ng pamilyang Jing ay nakita na lang na hawak ng lalaki ang kanyang baril. Sinundan ito ng isang malakas na sipa. Parang sirang saranggola, lumipad ang gwardya at bumagsak ng malakas sa lupa. Click! Narinig ang tunog ng baril na kinakales. Sa loob ng ilang segundo, ang lalaking may tunic suit ay mabilis na binaklas ang baril sa maliliit na bahagi. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang kanang kamay at hinulog ang mga tansong bala sa lupa. Mabangis. Mayabang. Sa simpleng kilos na iyon, natulala ang mga gwardya ng pamilyang Jing. Grabe ito. Sila ang elite guards ng pamilyang Jing, mga bihasa sa labanan. Pero ngayon, 7 sa kanila ang walang nagawa laban sa isang tao lamang. Tumigil ka agad. Bumaba ka. Kung hindi, babarilan ka namin. Sigaw ng isa sa mga gwardya. Kasabay nito, dumating ang mas maraming gwardya mula sa loob ng villa, ang mga personal na tagapagtanggol ni Helen Jing, ang pinuno ng pamilya. Lahat sila'y suot ang itim na suit, puting kamiseta, at kurbata. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga pistola at itinutok sa lalaking nakatunik suit. Siya si 24, isang miyembro ng Shadow Guard. Walang pangalan, code lang. Ngunit kahit napapalibutan, mapanghamak lang siyang ngumiti. Ganyan pala ang mga tao ng pamilyang Jing. Sayang, malakas niyang sabi. Nakakasakit. Nagapoy sa galit ang mga gwardya. Pero walang nang ahas bumaril. Dahil sa pangalawang Rolls-Royce, bumukas ang pinto. At lumabas ang leader ng Shadow Guard. Si Ares Chong. Sa sandaling lumitaw siya, nagdulot siya ng takot sa mga gwardya ng pamilyang Jing. Sa isang tingin lang niya, napaatras ang ilan. Parang isang dragon mula sa kailaliman. Sa malamig at matigas na boses, sinabi ni Ares Chong. Ano to? Ayaw na bang mabuhay ng pamilyang Jing? Maging ang sasakyan ng bayani, pinipigilan ninyo. Hayaang lumabas si Helen Jing. Tahimik. Nagkatinginan ang mga gwardya. Paano nila nagawang utusan si Ginang Jing na lumabas? Lumapit ang kapitan ng gwardya at sinabing, sino ka? Capital offense ang pagpasok sa pribadong tahanan ng pamilyang Jing. Ngunit ngumiti lang si Ares Chong.
Mabilis niyang hinugot ang isang lumilipad na kutsilyo mula sa kanyang baywang. Whoosh! Sa isang iglap, lumipad ito diretso sa leeg ng kapitan. Puff! Lumabas ang dugo mula sa kanyang lalamunan. Napahawak ang kapitan sa sugat niya habang dahan-daang bumagsak patalikod. Patay ang audience. Natigilan ang mga gwardya. Pinatay ni Ares Chong ang isang kapitan ng Jing Family Guard sa harap ng lahat. Masyadong mayabang. Pero wala ni isa ang naglakas loob lumapit. Ang presensya ni Ares Chong ay parang maltong naghahasik ng takot. Kabanata 477. Bumagsak ang katahimikan. Direktang humakbang si Helen Jing, pinangunahan ang kanyang mga tauhan, at lumabas ng bulwagan. Samantala, si Arvin Jing ay tamad na makisama. Hinailan niya ang isang kasambahay sa isang silid at sinimulan ang kanyang masayang buhay. Sa tarangkahan ng Yunjing Mountain Villa, bumaba ang 8 Shadow Guard. Mula sa kanilang sasakyan. Hinarap nila ang mga patay at mga bantay ng 12-dosenang kasapi ng pamilyang Jing. Sa katunayan, madali lang para sa Shadow Guard na talunin ang grupong ito. Kahit bumalik pa sila, wala itong magiging epekto. Gayunpaman, may utos ang kanilang pinuno na huwag maging masyadong hayag. Ang mga mukha ng 8 Shadow Guard ay walang bakas ng pag-aalala. Sa kabilang panig, ang mga miyembro ng pamilyang Jing ay halatang kinakabahan. Kitang-kita ang malaking pagkakaiba sa atmosfera sa magkabilang panig. Sa mata ng Shadow Guard, ang mga kalaban nila ay parang maliliit na insekto lamang. Maya-maya, may kaguluhan sa likuran ng mga tao, at kusa nang nagbukas ang tarangkahan, nagbigay daan upang makapasok ang grupo. Lumapit si Helen Jing, may hawak na pasang Persian, malamig ang ekspresyon sa mukha, at sinundan ng kanyang malapit na bantay, si Rose Jing. Likas na protektado ni Rose ang kaligtasan ni Helen sa lahat ng oras. Pagdating ni Helen sa harapan ng 8 Shadow Guard, natigilan siya. Lalo siyang natakot nang makita niya kung sino ang kasama nila. Shadow Guard. Paano sila napunta rito? At higit sa lahat, naroon din si Ares Chong. Hindi ba't siya ang nakita niyang nakasakay sa kotse? Hindi naglakas loob si Helen Jing na mag-isip pa. Bahagya pang nanginig ang kanyang katawan. Natakot siya, iniisip ang maaaring mangyari. Helen Jing, bakit hindi mo ako nilapitan nang makita mo ako? Mula sa loob ng sasakyan, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, nangingibabaw sa buong paligid. Ang tinig na puno ng awtoridad at kapangyarihan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sa isang pangungusap lang, napasindak ang lahat ng tauhan ng pamilyang Jing. Napakabigat ng presensya. Wala nang panahon si Helen para mag-isip. Ibababa niya ang pasang Persian, mabilis na lumapit sa pintuan ng sasakyan, at magalang na binuksan ito. Master, bakit ka narito? Hindi ba dapat ay nagpapagaling ka sa Changsen Island? Tanong niya nang may paggalang. Si Armando Cheng, na nakaupo sa loob ng sasakyan, ay walang emosyon na tumingin kay Helen Jing. Malamig siyang bumantong hininga at sumagot, bakit, kailangan ko bang magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta? Hindi ko maglakas loob, Master, mabilis na sagot ni Helen, inilahad ang kamay at inalalayan siyang lumabas ng Rolls Royce. Pagkalabas ni Armando Cheng, agad siyang sinamahan ni Ares Chong, na itinulak ang kanyang wheelchair. Pagkatapos, si Helen mismo ang nag-alok na magtulak sa kanya. Ang eksenang ito ay nagbigay ng pagkabigla sa lahat ng mga bantay at tauhan ng pamilyang Jing. Master! Hindi ba siya? Biglang nanginig ang lahat at ibinaba ang kanilang mga armas. Isa-isa silang lumuhod, ibinaon ang kanilang mga ulo sa lupa, at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa matandang lalaki sa wheelchair. Nakakatakot. Siya talaga ang ulo ng pamilyang Cheng. Ang misteryosong pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Armando Cheng. Kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang kanyang kapangyarihan, sapat na ang kanyang presensya para magpatibok ng takot sa kanilang mga puso. Nanatiling tahimik ang lahat. Kasunod ni Armando Cheng, tahimik na naglakad ang 8 Shadow Guard sa gitna ng mga tao at dumiretso sa bulwagan ng mansyon. Bago pa sila makapasok, narinig nila ang tinig ng isang lalaki at babae na naglalampungan. Nanlamig ang ekspresyon ni Armando Cheng. Nagulat din si Helen Jing. Agad niyang tiningnan ang mayordomo at mariing sinabing, ilabas mo siya. Dali-daling pumasok ang mayordomo kasama ang mga escort at natagpuan si Arvin Jing sa loob ng isang silid kasama ang isang kasambahay. Galit na yumengal si Arvin Jing, ano ba ang ginagawa ninyo? Huwag kayong makialam. Lumayas kayo rito.
Kasabay nito, narinig ang sigaw ng babae. Makalipas ang ilang sandali, inakay ng mga bantay si Arvin Jing palabas ng bulwagan. Kasunod niya ang kasambahay, na takot at umiiyak. Ag! Huwag po! Hindi ko na po uulitin, maawa po kayo. Hubad at nanginginig sa takot, humawak siya kay Arvin Jing at nakiusap, Young Master, ikaw ang may gusto nito, ayoko pong mamatay. Ngunit malamig siyang tiningnan ni Arvin Jing. Isang sipa ang ibinigay niya rito bago sinabi, lumayas ka. Hindi ka na nakakaaliw. Nakakasawa ka na. Kitang-kita ni Armando Cheng ang eksenang ito mula sa may pintuan, dahilan upang lalo pang magalit si Helen Jing. Dati, hindi niya pinakikialaman kung paano magpakasaya si Arvin. Ngunit iba na ngayon. Narito si Armando Cheng. Arvin, umayos ka. Matalim na saway ni Helen Jing. Agad niyang sinenyasan ang mayordomo. Dalhin siya palabas at disiplinahin. Kung tatakas siya, alam niyo na ang gagawin ninyo. Kaagad na sumugod ang mga bantay upang sundin ang utos. Ngunit, isang malamig na tinig ang pumihil sa kanila. Sandali lang. Malamig na tumingin si Ares Chong kay Helen Jing, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Arvin Jing. 24, sampelan mo ang bibig niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking may patag na buhok at nakasuot ng tuxedo. Ngumiti siya, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, at sinabi kay Arvin Jing, tapos ka na. Napansin ito ni Arvin at biglang lumawak ang kanyang mga mata sa takot, para bang may demonyong nakaharap sa kanya. Anong ginagawa mo? Kilala mo ba ako? Ako ang bunsong anak ng pamilyang Jing. Pak! Isang sampal ang bumagsak sa kanyang pisngi. Sunod-sunod na 3 malalakas na sampal ang bumagsak. Nag-echo ang tunog sa buong bulwagan. Nang matapos, takot na takot si Arvin. Tinakpan niya ang kanyang mukha at pasigaw na tinanong, paanong naglakas loob kang saktan ako? Kabanata 478. Pagkasambit ng mga salitang iyon, biglang bumaba ang temperatura sa buong bulwagan. Napakalamig. Kahit ang mayabang na si Arvin Jing, na nakatitig sa malamig na mga mata ni 24, ay hindi napigil ang pagpawisan at lumunok ng laway. Anong bangis? Talagang naglakas loob ang kabilang panig na magbanta ng kamatayan. Ito ang pinaka-intuitibong pakiramdam ni Arvin Jing. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo, hindi siya agad natinag. Labis siyang nainis at agad na sumigaw, paano mo ako pinapangahasang patayin? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Arvin Jing. Malamig na ngumiti si 24, tumingin kay Ares Chong ng walang pag-aalinlangan, at nagtanong, Boss, okay lang bang patayin ko siya? Habang sinasabi ito, para bang wala siyang pakialam sa sitwasyon. Maging si Helen Jing, na nakatayo sa tabi ni Armando Cheng, ay hindi naglakas loob magsalita. Sinisi niya ang sarili sa labis na pag-aalaga kay Arvin Jing, dahilan kung bakit hindi nito nakita ang tunay na panganib. Arvin, masyado kang mayabang. Lumapit si Helen Jing, galit na galit, at muling sinampal si Arvin. Bumalik ka sa bahay at pag-isipan ang ginawa mo. Rose Jing, ihatid mo siya pabalik. Opo, madam. Lumapit si Rose Jing, bahagyang yumuko kay Arvin Jing, at senyales na lumabas ito. Kahit may kaiabangan si Arvin Jing, alam niyang hindi basta-basta ang matandang lalaking naka-wheelchair. Maging si Ginang Jing ay tila may mataas na posisyon. Walang nagawa ang mga gwardya ng pamilyang Jing nang kunin ni Rose Jing si Arvin Jing, dahil wala silang natanggap na utos mula sa kanilang Panginoon. Pagkalabas ng bulwagan, nanggagalaiti sa galit si Arvin at nagtanong, Rose Jing, sino ang matandang iyon? May magandang kinabukasan ba siya? Sumagot si Rose Jing, Young Master, iyon ang pinuno ng pamilyang Cheng, si Armando Cheng. Ano? Pagkarinig nito, agad na tumaas ang kanyang tono ng ilang beses. Kasabay nito, nang hina ang kanyang mga binti, pinagpawisan ng malamig, at halos hindi makagalaw. Armando Cheng. Siya yun. Maging ang mga dambuhalang pamilya tulad ng pamilyang Jing ay parang mga langgam sa paningin ni Armando Cheng. Napagtanto ni Arvin Jing na muntik na siyang mamatay. Gitling. Pagbalik sa Yunjing Mountain Villa, itinulak ni Helen Jing si Armando Cheng papasok. Ang mga tao sa paligid ay umatras, iniwan ang mga miyembro ng Jing Family Guard. Guru, bakit ka biglang nagpunta rito? Napakahabang biyahe, bakit hindi ka nagdala ng doktor mula sa bahay? Tanong ni Helen Jing, kunwaring nag-aalala, habang nakaluhod sa lupa.
Ang kanyang mapuputing daliri, tulad ng jade, ay banayad na humawak sa tasa ng Longjing tea. Ang husay niya sa sining ng tsaa ay parang dumadaloy na ulap at agos ng tubig, may kakaibang kagandahan. Nakaupo si Armando Cheng sa kanyang wheelchair, bahagyang nakapikit, at pagkaraan ng ilang sandali ay mahina niyang sinabi, "Helen Jing, kumusta ang pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng pamilya?" Nasa plano na ang lahat. Pumayag na rin si Sheng Ming ng sangay para sa susunod na dibisyon ng industriya. Ang pagtutulungang ito ay isang magandang simula para sa aming pamilya at sa sangay. Lumuhad si Helen Jing at iniabot ang tasa ng tsaa kay Armando Cheng. Kinuha ito ni Armando Cheng, inilagay sa kanyang palad, at tumingin kay Helen Jing na nakaluhod sa kanyang harapan. Nang pakasalan siya ng babaeng ito, alam niyang hindi ito magiging madali. Kung hindi dahil sa sarili niyang mga plano, hindi sana niya pinayagan si Helen Jing na kumilos ng ganito. Ano sa tingin mo ang pagmamana ni Andrew sa pamilyang Cheng? Tanong ni Armando Cheng. Hindi nagatubili si Helen Jing at sinabing, maraming taon nang wala si Andrew Cheng sa bahay at hindi niya naiintindihan ang maraming bagay. Umaasa pa rin akong matulungan siya. Sa ganitong paraan, kapag lumakas na siya, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pag-aari ng pamilya. Marahan niyang sinabi ito. Ngunit alam ng lahat ang tunay niyang iniisip. Ngumiti si Armando Cheng at sinabi, hintayin nating bumalik siya bago pag-usapan ang bagay na ito. Sa ngayon, dapat mong itoon ang pansin sa pakikipagtulungan mo sa pamilya. Huwag mong isipin ang iba pa, may sarili akong mga plano. Isang nakatagong babala. Alam ito ni Helen Jing. Ayaw niyang maging limitado sa isang bahagi lamang ng pamilyang Cheng. Ang nais niya ay ang buong kapangyarihan ng Changsan Island. Gusto niyang tapusin ang engranding pangarap na hindi natupad ng pamilyang Jing sa loob ng maraming taon. Nang marinig niya ito, bahagyang tumaas ang kanyang kilay at tumingin kay Armando Cheng. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Tumango si Armando Cheng, humigop ng tsaa, at marahang sinabing, nagbago ang lasa ng tsaa. Hindi na ito kasing sarap. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang tasa sa mesa. Bagamat tila wala lang ang mga salitang ito, para kay Helen Jing, may malalim itong kahulugan. Pagod na si Armando Cheng kaya sinabi niya, maaari ka nang umalis. Pagkatapos noon, humakbang si Ares Chong at itinulak ang wheelchair ni Armando Cheng palabas. Tumayo si Helen Jing at yumuko ng may paggalang. Ngunit bago lumabas ng pinto, huminto si Armando Cheng at mahinang sinabi. Huwag mong isipin na dahil matanda na ako, magagawa mo ng lahat ng gusto mo. Alam ko ang lahat ng galaw mo. Parang simpleng babala ito, ngunit tumagos ito sa puso ni Helen Jing. Nang makaalis si Armando Cheng, hindi napigilan ni Helen Jing ang kanyang galit. Armando Cheng, masyado kang mapanghamak. Hindi ko ito palalampasan. Maghintay ka lang. Galit siyang sumigaw at sinira ang maraming mamahaling bagay. Sa labas, sinalubong ng isa pang grupo si Armando Cheng. Kuya, kailan ka dumating? Hindi mo man lang ako sinabihan para mas ando kita. Kasabay nito, inayos ni Aurelio Cheng ang isang grupo ng armadong gwardya ng pamilyang Cheng. Pagkatapos ay nagtanong siya, oh, may balita na ba kay Xander? Kabanata 479. Umiling si Aurelio Cheng, ngumiti, at sinabi, mukhang naubusan na naman ng lokong ideya ang batang iyon. Kahit ano pa siya, ngayon ay nagiinuman na ang ating mga kapatid. Ngumiti si Armando Cheng at sumang-ayon. Mabilis na umalis ang kanilang koponan, kasama ang mga tauhan ni Aurelio Cheng, mula sa Yunjing Mountain Villa. Ang tila isang mapanganib na bagyo ay naglahong parang bula sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas, nagsimula na ang taon ng Underground Chamber of Commerce. Maagang maaga pa lamang ay nakapwesto na sina Oliver Lee, Lilibeth Chan, Miguel Bay, at iba pang mga kasama sa pasukan ng No. Isang palas. Sa may pintuan, 6 na itim na sasakyan ang nakaparada, at nasa gitna nito ang isang Maybach na pagmamay-ari ni Oliver Lee. Kung sakaling may makakita nito mula sa labas, tiyak na magugulat sila. Matamang naghintay si Oliver Lee kasama ang kanyang mga kasamahan sa may pintuan. Sino kaya ang may napakalaking impluwensya upang ipagkaloob ang ganitong uri ng paggalang? Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas si Andrew Cheng mula sa villa, may dalang bata sa kanyang mga bisig. Dahil kailangang ma-hospital at magpahinga ni Marian Young, si Leslie Gong ang nagboluntaryong mag-alaga sa kanya, kaya kinailangang isama ni Andrew Cheng ang kanyang anak.
Nang makita ni Lilibet Chan si Andrew Cheng na papalapit, lumapit siya ng elegante, parang naglalakad sa isang catwalk habang suot ang kanyang matataas na takong. Maingat niyang kinuha ang maliit na si Milzen mula sa bisig nito. Ngayong araw, suot ni Lilibet Chan ang isang matalino at sophisticated na kasuotan, isang puting profesional na suit, itim na silk stockings na bumabalot sa kanyang mahahabang binti, malalaking kulot na buhok, at maingat na inilapat na pampaganda, na lalong nagpalutang sa kanyang kagandahan. Mr. Cheng, handa na po tayo. Maaari na tayong umalis, sabi ni Lilibet Chan. Binuksan ni Oliver Lee ang pinto ng sasakyan at magalang na sinabi, Sir, nakahanda na po ang sasakyan. Tumango si Andrew Cheng at sumakay sa van kasama si Lilibet Chan. Naupo sila sa likurang bahagi, habang si Oliver Lee naman ay umupo sa tabi ng driver. Nang humandar ang sasakyan, sumunod ang 6 na itim na sasakyan mula sa Longcheng Other Courtyard, patungo sa isang tourist town sa labas ng Xiangjiang. Bayan ng Luofeng. Isang maliit ngunit tanyag na bayan ng turismo, na may populasyong daan-daang libo lamang, ngunit sagana sa kasaysayan at kultura. Napapaligiran ito ng mga bundok sa 3 panig at may isang malaking ilog sa tabi nito. Matatagpuan ito sa hangganan ng Xiangjiang, Dajiangnan District, at Jinling, kaya't ito ang perpektong lokasyon para sa taunang Underground Chamber of Commerce. Bukod dito, kasalukuyang peak tourist season sa Luofeng Town, kaya't dagsa ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon itong mga sikat na underground boxing stadiums, Jade Market, at iba't ibang luxury casinos, kaya't buhay na buhay ang bayan. Siyempre, hindi maiiwasang maging halo-halo ang mga taong naririto. Pagkatapos ng lahat, ang Underground Chamber of Commerce ay inaasahang dadaluhan ng maraming kilalang personalidad mula sa iba't ibang rehiyon. Dahil dito, mas mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa buong lugar. Pagdating sa Luofeng Town. Matapos ang 1 oras at kalahating biyahe, sa wakas ay dumating na ang convoy ni Oliver Lee sa Luofeng Town. Sa tarangkahan pa lamang ng bayan, sinalubong na sila ni Eugene Mao, ang pinuno ng lokal na pamilya Mao. Ang Mao family ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Luofeng Town. Sa buong bayan, halos kalahati ng mga residente ay may apelyidong Mao. Ayon sa kasaysayan, ang bayan ng Luofeng ay dating isang feudal na lupaing ipinagkaloob sa isang may apelyidong hari noong isang partikular na dinastiya. Simula noon, ang pamilya Mao ay naging tanyag at maimpluwensyang angkan sa lugar. Dahil dito, sila rin ang namamahala sa taunang Underground Chamber of Commerce. Sa bawat pagtitipon, malaki ang kinikita ng pamilya Mao mula sa pagpapatakbo nito, kaya mataas ang pagpapahalaga nila rito. Oh, Lolo. Andito na po kayo. Matagal ko na kayong hinihintay. Masayang bati ni Eugene Mao. Nakita niyang bumaba si Oliver Lee mula sa sasakyan, suot ang isang abuhing suit. Agad siyang lumapit at magalang na tumango bilang pagbati. Bagamat ang pamilya Mao ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bayan, kinakailangan pa rin nilang ipakita ang paggalang sa isang taong kasing bigat ni Oliver Lee. Pagkatapos ng lahat, si Oliver Lee ay isang gintong master, isang taong may malaking impluwensya at kapangyarihan. Sa likuran ni Eugene Mao, mahigit 12 miyembro ng pamilya Mao ang nakangiting nakamasid. May 7 o 8 matatandang miyembro ng pamilya, habang ang iba naman ay mula sa nakababatang henerasyon. Lahat sila ay sabik na makilala si Oliver Lee, na noon pa nila naririnig sa mga usap-usapan. Dumating sila hindi lang upang bumati kundi upang masilayan ang mas malawak na mundo. Lalo pat sa susunod na 2 o 3 araw, marami pang malalaking personalidad ang darating, tulad ni Oliver Lee. Sa pagkakataong ito, sinasabing may 12 malalaking leader ng underground mula sa iba't ibang distrito ang darating. 4 na malalaking tao mula sa Jiangnan District lamang ang kasali. Maging ang mga kinatawan mula sa Kyoto at Jinling ay darating din. Dahil dito, mas mataas ang antas ng pagpupulong ngayong taon kumpara sa mga nakaraan. Dahil dito, maingat na naghanda si Eugene Mao, sa takot na may mangyaring hindi inaasahan. Kabanata 480. Nang tumingin ang lahat sa paligid, nakakita sila ng 12 tao, at pumasok si Arlene Wei mula sa pintuan. Ang ulo ay isang kalbo, nakasuot ng salaming pang-araw, naninigarilyo ng tabako, nakasuot ng mink. Sa leeg at kamay, lahat ay gintong palamuti, at mayroong ilang mga singsing na jade. Napakayabang ng ugali. Ang ganda din ng itsura. Pinalibutan siya ng 2 hot at ***** na babae, all charming, all with long legs and big breasts.
Sa likod niya, may isang grupo ng mga batang kapatid na may mga tato na Yao Yang Wei sa kanila, lahat sila ay mamamatay tao. Nathan Xiong. Big brother ng third floor sa Jiangnan District. Lalaki ang tawag kay Dao. Itinatag ang Zengren Group sa isang kamay, at ang mga asset ay bilyon-bilyong kapatid din. Sa sandaling tumugtog si Nathan Xiong, tumayo siya sa bulwagan. Napuno ng marilag na kapaligiran ang kanyang mga mata at nagulat ang lahat sa bulwagan. Isang napakahusay na paraan ng paglalaro. Umaasa ako. Si Lolo. Si Lolo. Nandito din siya. Sa pagkakataong ito ang Underground Chamber of Commerce ay masaya, ilang magkakapatid ang pupuntahan ng Luofeng Town sa oras na ito. Tignan mong mabuti, si Oliver Lee yan. Ang lalaking ito at si Oliver Lee ay magkabalikan. Bilisan mo, baka mag-away kayo. Mahigit 100 tao na nagmamasid sa paligid, lahat ay umiwas. Ang prestihiyo ng kamahalan, out of the box, at talagang tinamaan. Kahit isang 3 taong gulang na bata ay iiyak kapag narinig niya ang pangalan ni Nathan Xiong. Kaya naman, sa distrito ng Jiangnan, madalas sumigaw ang mga babae, nandito. Ang lalaki para manghuli ng mga tao, para takutin ang kanyang mga mapaglarong. Anak. Makikita na ang reputasyon ng lolo ay lumipad sa tahanan ng mga ordinaryong tao. Mapuro lang mukha ni Oliver Lee, at sinulyapan niya si Nathan Xiong na papalapit. Ang una niyang reaksyon ay ang pagpapaliwanag kay Andrew Cheng sa kanyang panig, Mr. Andrew, ito si Nathan Xiong sa timog ng Jiangjiang District. Nakatagilid na tumingin si Andrew Cheng kay Nathan Xiong, na napakayabang at nangingibabaw, bahagyang nakasimangot. Ngayon lang ba pinahiya ng lalaking ito ang sarili niya? Natural na nakita ito ni Nathan Xiong, at napakagalang ni Oliver Lee sa binata sa kanyang harapan. Iniunat ni Nathan Xiong ang kanyang mga balikat, nahulog ang mink sa kanyang katawan, at kinuha ito ng kanyang sariling kapatid. Humihihit siya ng tabako at maingat na tumingin kay Andrew Cheng sa kanyang harapan, namumuhi, ikaw ang mayamang lalaking hinahanap ni Oliver Lee sa pagkakataong ito. Siya ay ipinanganak na napakasama, nasaan sila? Hindi nagsalita si Andrew Cheng. Si Nathan Xiong ay sumimangot, ang kanyang mukha ay kumikislap ng hindi kasiya siya, at ninisyon sa gilid ng kanyang bibig, ito ay medyo kawili-wili, may personalidad, hindi mo lang alam kung makakalabas ka ng Luofeng Town ng buhay. Mga pananakot. Nang marinig ito, nagbago rin ang ekspresyon ni Andrew Cheng, at may lamig sa kanyang mga mata. Nathan Xiong, sobra ka. Agad na tumayo si Oliver Lee, malamig ang mukha, sinigawan si Nathan Xiong. Ang kanyang dagandong, tumayo rin ang lahat ng kapatid sa likuran niya. Nang makita ang sitwasyong ito, ang mga kapatid sa Nathan Xiong ay natural na ayaw mahulog, at lahat sila ay nakatitig sa mga tao ni Oliver Lee nang may pamatay. Magkaharap ang dalawang panig. Haha, Oliver Lee, maaari ka bang sinipa ng asno sa iyong ulo? Maghanap ka na lang. Nang ganyang batang may sanggol, at gusto mong makakuha ng lugar mula sa Underground Chamber of Commerce na ito. Walang prinsipyong kinutya si Nathan Xiong, na may paghamak kay Oliver Lee at Andrew Cheng. Alam ng lahat kung ano ang pattern ng Oliver Lee, kung gaano karaming tao ang naroon, at ilang mga eksena. Sa pagkakataong ito, ang Underground Chamber of Commerce, ang 4 na pangunahing pinuno ng distrito ng Jiangnan, ngunit napag-usapan na ito, sabay-sabay na kinain si Oliver Lee, sinanib si Xiangjiang sa isang iglap. Kaya naman, sa mga mata ni Nathan Xiong, gaano man ang paghahanda ni Oliver Lee sa pagkakataong ito, walang saysay ang sinumang isama niya. Bakit, kaya niyang magdala ng lalaking mas mabangis kaysa sa 4 na malalaking Panginoon? Joke. Nathan Xiong, ang tubig ng ating balon ay hindi lumalabag sa tubig ng ilog, binabalaan kita, magiging laganap si Hugh, at hindi ako isang malambot na persimmon para kay Oliver Lee. Kung tungkol sa silid ng komersyo sa ilalim ng lupa, ito ay magiging malinaw sa loob ng 2 araw. Nagalit si Oliver Lee, hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Nathan Xiong, lalo na ang kawalang galang niya kay Andrew Cheng. Gayunpaman, hindi nang ahas si Oliver Lee na gumawa ng kahit ano kay Nathan Xiong ng madali. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang overlord sa Jiangnan District. Sa partikular, ngayon maraming mga lokal na powerhouse ang abala sa pagbabago, ngunit si Nathan Xiong ay nag-aatubili, sumisigaw at pumapatay pa rin. Kaya, sa ilang mga paraan, si Oliver Lee ay talagang hindi kasing init ni Nathan Xiong. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.